Konnichiwa, meus amores! So today is March 25, graduation day ni Gabi. Next month, sa April 8, start naman siya ng grade 1 niya. Alam niyo mga late ko na siyang in-enroll. As in late, sobrang late ko na-enroll si Gabi sa nursery. Last year, September 2025 ko lang siya pinasok sa nursery. Kasi sobrang takot kami na baka mabuli. Kasi si Gabo, siya yung pinaka malambot naming anak. Malambot meaning makananay, makatatay, and sobrang makalola. So, feeling namin kapag pinasok namin siya sa school, baka umiyak siya ng umiyak. Oh, wag kayong judgmental ha. Alam na namin yan na masyado namin siyang na-spoiled at na-spoil siya talaga ng lola niya. May mga bagay lang talaga na ang choices namin ay para sa mga bata na tingin namin ay makakabuti sa kanila. So, ito na nga. Itong time kasi na to, hindi pa siya masyadong magaling mag-Nihongo, pero nakakapagsalita na siya pa konti-konti. Kaya yung mga ibang mommy dyan talaga na parang nagdadalawang isip pa kayo na ipasok sila sa school, ipasok niya na dahil it really helps. It will help you as a mom para magkaroon ka ng me time. Siyempre, pwede kang mag-work, pwede kang mag-part-time. Magagawa mo kung ano yung gusto mong gawin kasi nga nasa school yung mga baby. Siyempre, at the same time, hindi lang naman para sa'yo. Para din sa mga anak mo yun. Dahil matututo sila makipagmingle sa ibang bata. May mga activities sila na sobrang nakakatuwa. Matututo rin sila kumain ng gulay. Kapag sa bahay nyo, hindi sila kumakain ng gulay. Sa school, hindi pwedeng maging mapili. Alam niyo kung saan-saan sila yan namamasyal. Sa park, sa aquarium, sa zoo. Alam niyo, kahit nursery pa lang, may mga activities talaga sila. And for sure ako na hindi maboboring yung mga anak niyo. Hindi katulad ng ibang school na puro aral lang, ganyan. Ewan ko lang, pero dito kasi sa pinasukan ni Gabi, sobrang dami ng activities nila. Sayang nga lang kasi September last year ko lang siya pinasok, so ilang buwan lang siya dyan. So it's almost 7 months lang din siya sa school. Pero ang saya-saya ng puso namin mag-asawa kasi ang dami niyang natutunan. Pwera lang yung Nihongo kasi hindi pa talaga siya magaling mag-Nihongo niya. Pero nagugulat kami kasi may mga times na nag-Nihongo siya, kinakausap niya yung classmates ni Maria pag nandito sila sa bahay. Nakikipagsabayan din siya ng Nihongo dun sa mga classmates ni Maria. Ito nga lang, sa graduation niya, hindi talaga siya nagsasalita, as in nahihiya talaga siya. Yung katabi pala ni Gabi, yan, friend niya yan, close silang dalawa, gustong-gusto niyang kalaro si Gabriel, yung medyo payat. Itong chubby naman, friend niya din, hindi nga lang sila masyadong nagkakaintindihan pag nag-uusap kasi yung medyo chubby, hindi siya masyadong straight din magsalita. Nagninihongo siya, pero alam ko ibang lahi din siya hindi siya Japanese. Pero actually, yung mga classmates ni Gabi, lahat niya, kalaro niya, lahat kasundo niya. Kahit almost 7 months lang siya sa school, ang dami niya nang nagawa, ang dami niyang napuntahan, nakakainggit. Itong part na to, medyo naiyak-iyak na ako niyan. Kasi ayan yung mga pictures nila kung saan sila pumunta, namasyal, yung mga activities nila. Depende sa panahon. Yung summer, yung fall, winter, and then yung spring. Ayan, nakalimutan ko pa yung spring. Sorry naman. Ayan, sige, panoorin muna natin to. Medyo nakakaiyak tong part na to sa akin kasi ang saya-saya ng puso ko dahil ang dami-dami niyang napuntahan tsaka nag-enjoy talaga siya.
Alam niyo mga miss, sure na sure ako na kung sino yung gumagawa ng video dito umiiyak. Yung mga teacher nga nito mga batang to, naiiyak yun. Tatlo sila actually. Yung habang kumakanta sila, habang meron silang presentation about sa mga bata, yung nagme-message sila, naiiyak yung teacher niya, lalo na itong yung medyo bata na teacher. Yung gustong-gusto niyang humikbi, pero syempre pinipigilan niya kahit papano. Pero umiiyak din talaga siya. Tsaka yung mga mommy dyan, mapa-Japanese or ibang lahi, talagang umiiyak sila. Lalo na hindi ko alam kung Pinay yung katabi ko kasi hindi ako nakikipag-usap masyado. Shy type kasi ako pag nasa labas. Pero, alam mo, iyak siya ng iyak. Tungtuwa siya dun sa anak niya. Kasi yun yung kaibigan ni Gabi, yung katabi niya. Kasi sobrang kumakanta yung bata. Tapos yung mga kinakabisado nilang tula. Talagang nakabisado ng bata. Ang cute-cute. Siguro iiyak din ako ng sobra kapag si Gabi ganyan matuto na siyang nagsasalita na siya ng Nihongo. Ako sure ako talaga maiiyak talaga. Kung hindi ko mapipigilan yung sarili ko. Ito kasi sa graduation niya, unlike dun sa graduation ni Maria noon na umiiyak din ako. Kasi ang cute-cute ni Maria noon, sumasayaw siya, nagsasalita siya, alam mo yun, yung nakaka-proud kasi ang dami niya natutunan sa school. Si Gabi naman, natatawa ako. Natatawa kami mag-asawa kasi nga, dalawa silang hindi nagsasalita, hindi nakabisado yung mga sasabihin dapat, yung tinuturuan pa ng teacher, ginaguide ng teacher para makapagsalita. Pero okay lang, masaya pa rin kami kahit papano dahil syempre, ang daming natutunan ni Gabi, alam namin yan kasi ginagamit niyan sa bahay. Sa lahat ng anak namin, ito talaga si Gabi yung pinaka nag-worry kami kasi baka nga sa sobrang lambot niya, medyo may pagkaduwag din kasi to. Baka umiyak ng umiyak or alam mo yun, ayaw mag-school. Hindi siya sanay makipaghalubilo sa tao. Pero nagulat kami kasi siya yung pinakamasipag pumasok talaga sa mga kakapatid. O diba, sariling anak, judgmental kami. Charot. Napakasipag niya ni Gabo pumasok sa school. Hindi, ang cute-cute namin dyan mag-ina. Kasi feeling namin talagang, ano ba tawag dito, entourage? Ewan ko. Diba, ang galing nila, may paganyan pa sila sa graduation. Ang cute-cute. Tapos nakakatuwa kasi yung mga bata, halos lahat, talagang bye Gabi, umedito, ganyan. Tungtuwa naman siya kasi lahat kinakamayan siya pati yung mga teacher. Kaya mga sa mga nagdadalawang isip na ipasok agad sila sa nursery, yung mga anak nyo, ipasok nyo. Kasi maraming matututunan yung bata, tsaka mag-e-enjoy talaga sila sa school. Sobrang memorable tong journey ni Gabi para sa aming mag-asawa. Napakaganda talaga ng nursery na napuntahan ni Gabo. Sana mapunta din sa mga maayos na school yung mga anak nyo. So until next time, ciao!